Amen. Praise God. Welcome po sa first installment ng ating panibagong series ngayong month ng February entitled I Think I Love You. So dito po sa series na ito mga kapatid, usually kasi pag sinasabi natin I think I love you, baka hindi ka sure kaya tingin mo lang na mahal mo yung isang tao. Alam niyo po, someone said that love is weakest when there is more doubt than trust. But love is strongest when we learn to trust in spite of our doubts. So mas maraming mga doubt, mas maraming I think, hindi mo talaga sigurado. Alam niyo po, napaka-importante niyan kahit na kapag ikaw ay nasa apologetic class, kapag ikaw ay nagde-defend ng isang bagay, hindi pwedeng I think, kasi hindi ka sigurado dun eh. So mas maganda, bago mo i-release ang isang bagay, bago ka mag-invest na napakatinding bagay, kinakailangan nasisigurado mo muna ito. Kasi mas nagiging mahina ang pagmamahal kapag ito ay tad-tad ng pag-aalinlangan. Kaya nga napaka-importante dito sa series na ito, makikita natin, tama ba itong ginagawa ko? Okay pa ba ako? Kasi madalas ang isang tao kapag nakaramdam na ng isang bagay, akala niya yun na agad ang truth. Kaya lang, paano ba magiging katotohanan? Paano mo ba malalaman ang mga katotohanan na ito? At paano ka rin ba mahihimasmasan sa mga alinlangan na iyong nararamdaman? So dito po iikot yung ating series ngayon para nang sa gayon, alam po natin ang ating gagawin. Di ba may 5 love languages po tayo na sinasabi na ang premise nun, ang bawat tao ay may love tank sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Na parang gasolina, na parang sasakyan yan. Na kapag yan ay diesel, hindi mo pwedeng kargahan yan ng gasolina o ng kerosene. Kasi nga hindi siya aandar. Ngayon ang tanong, ano ba yung love tank na yan? Ganon din naman dito mga kapatid. Kaya dito sa series na ito, mapag-uusapan natin, paano ba ang magmahal? Paano ba ang tamang dapat kong gawin para nang sa gayon, hindi sayang yung mga ikinakarga ko o kaya yung mga bagay na ginagawa ko sa aking buhay. So umpisahan po natin ito. I want you to open your Bible with me in 1 John chapter 3 verse 18. 1 John chapter 3 verse 18. At mamaya titignan na lang po natin yung context nito, yung ibang mga katabi niyang mga verses na kung saan makakatulong ng maigi para maunawaan natin itong napakatinding statement na ito ni Apostle John. 1 John chapter 3 verse 18. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Ulitin ko po, sabi ni Apostle John, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. So dito po sa passage na ito, yung my little children, sa original Greek, si Apostle John mga kapatid ay gumamit ng term of endearment para sa kanila. Ngayon ang tanong, bakit siya gumagamit ng term of endearment dito? Maybe because he is about to chastise his readers. Kasi nga madalas kapag gumagawa ng letter, di ba, parang kay Apostle Paul, yung sandwich principle na tinatawag. Big sabihin, positive, then negative, then positive. Maybe ganito yung ginawa ni Apostle John kasi sisermonan niya yung mga readers niya. Or more than that, he genuinely cares about their spiritual condition. Kaya naman maninermon to, hindi naman dahil sa trip niya lang. Dahil mahal niya talaga yung mga taong ito, ayaw niya mapahamak. Kaya nga hindi porket sinisermonan, hindi ka na agad mahal. Dito lang, may gustong tumbukin si Apostle John. At higit sa lahat, nagkikare si Apostle John sa spiritual condition ng mga mananampalatayang ito. Ngayon, may 3 napaka-importanting lesson about love sa passage na ito na dapat maisabuhay ng mga taong nais magmahal o nais na masigurado kung tama ba yung ginagawa niya o nagmamahal pa ba siya. Sabi po sa New International Reader's Version, dear children, don't just talk about love. Put your love into action. Then it will truly be love. So join me in our message today entitled Authentic Love. Authentic love. So mapapansin po natin mga kapatid, mas gusto natin minsan yung authentic na pagkain natin. Authentic na ramen, authentic na Mickey, o authentic na kung ano-ano man na paborito natin. Kasi gusto natin makita kung genuine ba talaga ito. Mas masarap kasi yung
yung authentic. So how to truly love someone? Paano ba natin mamamahal ng totoo ang ibang tao o ang isang tao? So dito mga kapatid, ulitin ko, buburahin ng Panginoon yung mga bagay na kung saan di ka sure sa ginagawa mo at tuturuan niya tayo, tutulungan niya tayo kung paano tayo magmamahal ng tama sa ibang tao. Number 1, verse 18. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. How to truly love someone? Number 1, avoid mere talks. Iwasan natin yung puro salita. Sabi sa easy to read version, my children, our love should not be only words and talk. Remember, ang pag-ibig na puro salita ay mauuwi sa wala. Why? Mas madaling magsalita kaysa gumawa. Kaya nga dapat iniiwasan yung salita kasi mamaya parang default na lang natin ito pero hindi naman talaga siya totoo. Now the question is why should we avoid mere talks? Bakit pagdating sa pagmamahal, dapat iniiwasan natin yung puro salita. Hindi natin sinasabi na wag mong sasabihin. Importante rin yung mga words of affirmations na tinatawag. Kaya lang, totoo ba yung ina-affirm mo? Kaya nga hanggang dulo, napaka-importante nitong pag-uusapan natin. Avoid mere talks. Kung gusto mong totoong mahalin ng isang tao, iwasan mo yung puro salita. Why? First, mga kapatid, because talk is cheap. Sabi sa Living Bible, little children, let us not stop just saying we love people. Sinabi niya, let us not love in word or talk, or sinabi niya, let us stop just saying we love people. Let us really love them. Ibig sabihin ba nito, porket pwede pala na minsan may sinabi ako pero hindi totoo? Yes. Let us stop in saying we love people. Let us really love them. Why we should avoid mere talks? Because talk is cheap. Pag sinabing talk is cheap, mga kapatid, you don't really believe what someone tells you. And you need some kind of proof or action to back it up. Ito rin ay ginagamit, mga kapatid, to mean that it is easy to say that one will do something. Madaling sabihin na gagawin natin. Kaya ngayon ang ibig sabihin ng talk is cheap. So let us really love them. Dapat totoo yung gagawin natin. So we should avoid mere talks because talk is cheap. Madaling sabihin sa'yo yan. Kaya hindi na lahat na nagsasabi sa yung I think I love you, mag-I love you to kaagad. Hindi pa nga sure eh. Tapos nilay down mo agad yung baraha mo, tapos ka. Mag-i-invest ka agad ng kung ano-ano sa isang tao na kung saan hindi ka naman sigurado. Ulitin ko. May tendency na mag-invest ka ng kung ano-ano sa isang tao nang hindi ka naman sigurado. Always remember, avoid mere talks because talk is cheap. Number 2, second mga kapatid, because talk can cheat. Kaya iwasan natin yung puro salita because talk is cheap. And talk can cheat. Pwede kang i-deceive nito, pwede kang dayain ng salita. Verse 18 again, in the Voice version, my little children, don't just talk about love as an idea or theory. Make it your true way of life. Hindi pwedeng teorya lang o kaya idea mo lang, naisip mo lang. Kasi nga mga kapatid, pwedeng makapangdaya ito, ang salita. So dito nagbibigay ng precaution si Apostle John. Pag sinabing precaution mga kapatid, it is something that is done to prevent possible harm or trouble. Para doon sa gayon, huwag silang ma-deceive sa kanilang ginagawa nila. Kasi madaling sabihin yan eh. For example, may humingi sa'yo ng prayer request. Sinabi, pa-pray naman. Okay, magpipray po namin yan. Pero sa totoo, hindi naman pinag-pray. Praying, yung mga ganon. Hindi naman talaga pinag-pray. Nagganon lang ng konti dun sa reply niya. Kala mo naman pinag-pray agad. Kasi madaling sabihin yan eh. May mga default na tayo ng mga salita bilang mga Christians. May mga default na tayong mga salita ng mga tao. Kaya lang, salita lang yun, pero hindi naman ginawa. Talk is cheap and talk can cheat.
Remember, ang matamis na salita na hindi naman ginagawa ay mauuwi sa diabetes. Puro masakit lang na puro matatamis lang na salita, pero hindi naman nakita sa gawa, mala-diabetes yan, magkakasakit ka. Dahil ang love na sinabi lang, pero hindi ginawa, ay masakit at mapait. Bakit mga kapatid, nakakasakit lalo ito? Nakakadaya nga, talk and cheat. Bakit masakit, lalong nakakasakit? Pag sinabi pero hindi ginawa, kasi may aasa. Kasi umaasa. When was the last time may sinabi sa yung isang tao, umaasa ka doon pero hindi naman ginawa? Di ba nasasaktan ka? Ito yung sinasabi ni Apostle John. Siguraduhin mo lang na yung gagawin mo, of course, hindi naman tayo perfect, but siguraduhin mo na yung ginagawa mo, malinaw sa'yo, na nais mo talaga, na tama yung motibo mo, na gagawin mo talaga, hindi dahil sa default lang siya. Talk is cheap and talk can cheat. Listen carefully. Sometimes talk is encouraging, but most of the time, it is damaging when not done. Kasi nga, ang love na sinabi lang, pero hindi ginawa, ay masakit. Mayroon kasing aasa. Kaya marami ang nahuhopya. Dahil dito, talk is encouraging, but most of the time, it is damaging, especially when it is not done. Kaya nga mga kapatid, kung babasahin natin, atras lang tayo ng konti, makikita natin yung ibig sabihin dito ni Apostle John. Mapapansin natin verse 17. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Tignan niyo po mga kapatid, 17. But if anyone has the world goods and sees his brother in need, nakita talaga na may pangangailangan yung kanyang kapatid, pero may kapangyarihan siya na magbigay. May kapangyarihan na may kakayanan. So hindi pala lahat na may kakayanan ay matulungin, ay mapagmahal. Kaya mo naman magmahal, kaya mo naman tumulong. Ba't may mga ganun tao na kaya naman nilang gawin pero hindi nila ginagawa? Sarado ang kanilang puso. Ibig sabihin nito mga kapatid, bukas ang bibig pero sarado ang puso. Madaling sabihin, mahal ko kayong lahat. Pero sa totoo, hindi naman ginagawa. Ito yung sinabi ni John, if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Ulitin ko, marami ang bukas ang bibig, pero sarado ang kanilang puso. Simplihan natin yung sinasabi dito, don't make loving promises with your tongue that don't come true in reality because it will make you guilty. Ano magiging kaso? Ibig sabihin nun, mga kapatid, hypocrisy. Damage yung ating integrity. Yung basta-basta hindi yung basta-basta sinasabi ang isang bagay. Kaya nga may namit ka ng isang tao, mahal na kita. Ayoko naman manghusga agad nun. Kaya lang paano mo nasabi? Nakapangan nagawa eh. O kaya hindi ka pa sure. Kaya lang minsan, both doon sa nagsasalita, saka tumatanggap nito, pareho silang deceive. It is important to remember, brothers and sisters, that love is primarily an action word in the Bible, not an emotion. Love is primarily an action word in the Bible, not an emotion. 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Love is patient, love is kind, it does not boast, it does not envy, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Kaya nga mga kapatid, love is primarily an action word, not an emotion. Because sa panahon natin ngayon, may overuse na paggamit na, masyado nang na-overuse yung paggamit ng word na love.
We live in a society that overuses the word love. You hear people say it all the time. I love you, I love you, I love you. Because some people also struggle with being too quick to say the word love to other people. Kaya lang mga kapatid, hindi talaga nila alam sa sobrang bilis ng pagsasalita o pagsasabi ng mahal kita. Ulitin ko, walang problema yon. Kaya lang avoid mere talks. Dapat sabihin mo muna, of course. Pero may kapatid yun. May kakambal yun na dapat yun yung kasunod niya. Hindi pwedeng sasabihin lang natin na kung saan out of emotion lang siya. Kaya nga sa effort ng tao na gusto lang ma-please. Ito pakinggan nyo maigi. Sa effort ng tao na, mahal ko kayo, I really care for you. Napansin mo, na gusto lang niya ma-please yung kanyang napapakinggan. Na ang ganda mo, na okay mo, wala namang problema doon. Kaya lang, di ba sinabi natin noong nakaraan, huwag basta-basta naniniwala, kinakailangan pinaniniwalaan mo yung voice of truth. Kasi mamaya sinabi, ang ganda mo, kahit ang pangit naman talaga ng muka, hindi naghugas, pwede mo sabihin, maganda ka sana kaya lang maliligo din. Mamaya, dahil sinabi mo maganda, okay naman, hindi na tuloy naligo, hindi na tuloy inayos. Gumagawa ng kalokohan, sasabihin mo, okay lang yan, pero hindi naman talaga okay. Napansin mo kapatid, damaging! Hindi na tuloy tumino, hindi na tuloy nag-ayos, lalo na tuloy nag-backslide. Kasi ano sinasabi natin? Kaya ito yung sinasabi ni John, avoid mere talks. Ulitin ko mga kapatid, pwede naman natin sabihin na, di ba may love language naman ng isang tao? Tama. Pero ikaw ba? Halimbawa, words of affirmation ka. Ibig bang sabihin, matutuwa ka na puro I love you na lang? Sige, subukan mo, I love you, 1 taon. Pero 1 taon din kayong gutom. Maghapon, magdamag, magsabihan kayo ng I love you, wag na kayo magtrabaho. Sabihin sa'yo ng asawa mo, sabihin sa'yo ng mga tao na I love you, pero wala silang gagawin. What would you feel? Ito yung sinasabi ni John. Kaya nga, ito yung susunod na point natin. Napakaganda nito. How to truly love someone? Number 1, avoid mere talks. Why? Because talk is cheap. And because talk can cheat. Number 2, verse 18. My children, our love should not be only words and talk. No, our love must be real. We must show our love by the things we do. Number 2, add more actions. We must show our love by the things we do. Avoid mere talks and add more actions. Dapat pala, nung sa sinasabi natin, dinudugtungan mo siya o nag-a-add ka ng maraming gawa kaysa mas maraming salita. Minsan nga may sinabihan ako, I don't trust mere words. I trust more actions. Nasanay na ako ng ganito. I don't trust mere words. I trust more actions. Kapag may sinabi ang isang tao, 50% yes. Huwag ka naman masyadong skeptic or masyado ka namang nega. Pero be wise din. Kasi mamaya, nilahad mo na ang lahat, ginawa mo na ang lahat, yun pala, hindi totoo yung kanyang commitment. Hindi totoo yung kanyang sinasabi. O baka nabigla lang siya. That's why I don't trust mere words. I trust more actions. Ano yung sinasabi ni Apostle John dito mga kapatid? We must show our love by the things we do. We must show it by the things we do. First mga kapatid, real love must be seen. Kaya sinabi niya, we must show our love by the things we do. Ang totoong pagmamahal, dapat halata. Ang totoong pagmamahal dapat halata. Huwag kang masyado mga kapatid na parang nasa cloud 9 ka na. Kaya maraming nagugoyo dito. Nung sinabihan ng ganito, nung pinangakuan ng ganitong kunyari, concern sa'yo sa isang negosyo, nagkuklose ng deal ang isang tao, ang ganda-ganda ng alok sa kanya, masyadong nakuha sa salita,
Okay naman yun, di ba, kapag nagko-close ka nga ng deal. Kaya lang, tignan mo, kumusta yung gawa? Alam mo, mamahalin kita, maging sino ka man, kahit ano gawin mo, pero tignan mo yung ginagawa niya sa ibang tao, hindi naman ganun. Kinakailangan, add more actions. Real love must be seen. Ang totoong pagmamahal dapat halata. So don't make loving promises with your tongue that don't come true in reality. Pag sinabi mong tutulungan mo ang isang tao, just come. Kung kaya mo, gawin mo talaga. Basta ang Diyos na nakakaalam nun. Mamaya, pag-usapan natin yon. Ang promise, mga kapatid, very encouraging yan. Masarap sa pakiramdam yan. Kaya lang sinabi nga natin, aasa, may mahuhopya pag hindi siya nangyari. Lalo na, nangako ka, na nandyan ka, tapos hindi ka naman mag-show up. Kaya marami po kong napapagalitan na ganyan. Sabi ko, huwag mo akong kagaya sa ibang tao, na kapag sabi mo pupunta ka dito, tapos mamaya dyan, hinihintay kita, wala ka naman. Pwede man lang yung magsabi ka, huwag mo akong tulad sa marami mong jowa na ginanyan mo. O kaya marami mong mga kausap na ginanyan mo. Mapapakita yung work ethics mo eh. Kahit minsan sa mga disciple ko, susunod ako, pupunta ako dyan, tapos di mo naman makikita. Sa iba siguro, sanay nang ganyan yung lokohan. Pero sa isang tao na seryoso, pahahalagahan ka niyan eh. Paghahandaan ka, mag-isperya ng time niya para sa'yo, tapos mamaya, wala man lang sinabi. Naghintay ka na naghintay. Siguro nasanay na ng ganun, no? Nasanay na, sige lang, pag wala, edi wala. Kaya nga mga kapatid, real love must be seen. Why? Ang magbabalidate kasi ng sinasabi natin ay yung ginagawa natin. Ang magbabalidate ng sinasabi natin ay yung ginagawa natin. Love is nothing without action. Trust is nothing without proof. Sorry is nothing without change. Again, love is nothing without action. Trust is nothing without proof. Sorry is nothing without change. So kailangan talaga ng manifestation ang love. Hindi nakakasawa ang pag-ibig na sinasagawa at hindi ginagawa lang. Love is more than words. It is action. So some people are all talk and no action. Remember that God's standard for love manifests itself in action. We must show our love by the things we do. Add more actions. Because real love must be seen. Second, real love makes sacrifices. Ang action pala, ito mga kapatid, tignan nyo maigi. Ang real love makes sacrifices. Yan ang mga action. Again, our love must be real. We must show our love by the things we do. Alam niyo po mga kapatid, para mas lalo nating maunawaan, itong by the things we do, na binanggit natin. Kasi baka simpleng ano lang yan, action lang yan. Hindi mga kapatid, real love makes sacrifices. Atras ka ng konti, makikita mo yung context nito. Balik lang tayo, verse 18 to, akyat ka ng 17 sa 16. Simulan natin sa 16. Tignan niyo po. By this we know love. Ulitin ko ha. By this we know love. Malalaman natin ang pagmamahal. That He laid down His life for us. Ganito yung pagmamahal na ginawa ng ating Panginoong Sokristo. That He laid down His life for us. At sinabi niya dito, we ought to lay down our lives for our brothers. Ang bigat na ito. Tapos sinabi sa 17, but if anyone has, kasi 16 lang, ano yun? Magpapakamatay din ako para sa mga to? Siguro. Di ba may maganyan na iniligtas yung isang tao dahil sa buhay niya? Pero di naman laging ganun. Kaya nga dito, mas winawiden pa ni Apostle John yung application nito. Tignan niyo po mga kapatid, 17. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Ang sakripisyo pala, hindi lang yung kapalit ay buhay lagi.
Although may mga ganong heroes na tinatawag, may mga ganong martir na tinatawag. Yan ang mga witness sa Bible. Buhay. At maraming mga ganyan, handa nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa kanilang minamahal. Pero hindi lang laging ganon. Minsan mga kapatid, yung simpleng kakainin mo na lang, hinatian mo pa yung kapwa mo. Na kung saan nangangailangan talaga ng tulong. Yung alam mong kailangan mo, pero isinishare mo din sa iba, para dalawa kayo mga kapatid, ay nakikinabang nito. Nakuha mo yung mga kapatid, that's sacrifices because real love makes sacrifices. So malalaman mo totoo na ang pagmamahal na yan pag gumagawa na ng sakripisyo. Kaya nga pagdating sa Bible, di ba, may tithes na, may offering pa, may sacrificial giving pa. Ano yun? Because offering is more than your tithes. Sacrifice. Yung iba pa sa Bible, nagpapatipatot panabla pa. Sacrifice. Kasi ang kasunod ng sacrifice, mga kapatid, success. Walang naging successful na hindi muna nag-alay ng mga sacrifices. Kaya pag gusto ng isang taon sumagana sa buhay, kapag gusto ng isang taon magtagumpay, dapat ito'y nagsasacrifices. Kung gusto mo magtagumpay sa iyong pagmamahal, dapat nakikita yung pagmamahal mo at nakikita ito sa pamamagitan ng sakripisyo. Because deeds of sacrifice validate words of love. Yung mga deeds of sacrifices na ito ang nagbabalidate dun sa pagmamahal natin. Napansin mo, mas lalo na nahuhulog lalo ang loob mo sa isang tao pag nakikita mong marami na siyang ginagawang sakripisyo. Napansin mo, mas lalo mong binibless ang isang tao, pinopromote ang isang tao pag nakikita mo na siyang nagsasakripisyo. Isa sa mabigat na natutuhan ko kay Dr. John Maxwell, kailan ka dapat nagpo-promote? Kasi akala natin, simple lang kapag may ginawa, nagagawa niya yung pinapagawa mo, ipopromote mo na siya. Sabi niya, kapag ginagawa niya, yung pinapagawa mo, nararapat siya, doon sa posisyon pa rin niya. Ang pinopromote mo, yung lumalagpas halos doon sa ginagawa mo. Halimbawa, yung kota niya ganito, tapos nalalagpasan niya yun ang karapat dapat ma-promote. Yung nagagawa mo lang ginagawa mo, bagay ka sa posisyon na yan. Pero kinakailan, ipakita mo na kaya mong lagpasan yung kaya mong gawin ngayon, dyan sa posisyon mo. Yun ang mga tamang pinopromote. Hindi lang yung nagagawa, yung pinapagawa. Nalalagpasan niya yung expectation sa kanya. Ibig sabihin, pwede na siyang ma-promote kasi kaya niya na yung pressure. Kaya nga sinabi ko, hindi lahat aakyat sa rurok ng tagumpay. Bakit? It's lonely at the top. Pangalawa, ang taas ng pressure sa top. Kaya mo ba yung hinihit na kota dito? Kaya mo ba yung pressure dito? Baka hindi mo kaya yung kota na 100, baka pang 50 ka lang. Saka mo lang makikita na totoo kapag may mga sakripisyo ng ginagawa. So real love must be seen and real love makes sacrifices. Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, if love is real, it finds a way. Kapag totoo ang pagmamahal, gagawa yan ng paraan. Sacrifice. Take note, deeds by themselves are never love. Never. Yung gawa lang, ito naman ang maganda dito. Ulitin ko. Deeds by themselves are never love. Hindi porket may ginawa naman ng isang tao, love na agad. Ang dami ginagawa nga ng mga tao, hindi naman love eh. But love is in the deeds. Ibig sabihin, pag ginawa mo lang yan, hindi pa agad love yan. Pero dapat, yung pagmamahal, ilagay mo doon sa ginagawa mo. Kasi pwedeng naguhugas ang isang tao, pwede kang nagnananay, pwede kang nagtatatay, pwede kang gumagawa ng mga bagay-bagay. Anong sabi nila? Lagyan mo naman ng pagmamahal. Kaya ang sagwa ng lasa. Kaya hindi minsan yata tumutubo. Marami namang kadahilanan yon. Pero make it sure, nilalagyan mo ba ng pagmamahal yung ginagawa mo?
Nilalagyan mo ba ng pagmamahal? That's why sa NIRV, ganito yung sinabi, Dear children, don't just talk about love. Put love into action. Then, it will truly be love. Yung action mo, lagyan mo ng pagmamahal. Then, it will truly be love. Hawa natin siya. May sakripisyo. Real love must be seen. At the same time, real love makes sacrifices. Again, talk if cheap. God expects genuine love, not cheap talk about love. It is not all talk and no walk. So when we substitute talk for love, we miss the heart of biblical love. Again, when we substitute talk for love, we miss the heart of biblical love. So be mindful of those who tell you that they love you. Ulitin ko kapatid, be mindful of those who tell you that they love you, but somehow can seem to show you. Again, sinabi, dear children, don't just talk about love. Put your love into action, then it will truly be love. How to truly love someone? Number one, avoid mere talks. Why? Paano natin ma-avoid? Ito, add more actions. Kasi baka hindi mo nasabihin, hindi. Kailangan mo magsabi. Mag-a-add ka lang ng mga actions. Mag-a-add ka lang ng mga actions, kapatid. Ang gagawin mo naman, real love must be seen and real love must or make sacrifices. Kinakailangan gumagawa ng sakripisyo. Last, pero kapatid, not the least. Napaka-importanting foundation nito ng gagawin mo. 18. Sabi sa Easy English Version, Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. So how to truly love someone? Avoid mere talks, add more actions, and apply much needed truth. Apply much needed truth. Bakit mga kapatid? Remember na ang love ay may foundation. At ang foundation ng pagmamahal ay katotohanan. Ano ba ang danger kapag walang foundation ng love? Kasi pwede mong sabihin, hindi, nagmamahalan lang naman tayo. Ba't nila tayo pinipigilan? Nagmamahalan lang naman tayo. Yan. Ano nga naman masama sa nagmamahalan? Ang problema, 6 years old kayo. Gusto mong gawin yung ginagawa ng mga may edad dahil nagmamahalan lang kayo? Paano kung sabihin sa'yo ng isang 6 years old yan? Ay, hindi pa napapanahon o hindi pa tama. Yun yung sinasabi ko, kapatid. Ang foundation may truth. Okay lang kung sinabi ng Bible yun. Okay lang. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante, make it sure na yung sinasabi mong pagmamahal, nagmamahalan lang naman kami, make it sure mga kapatid, ito ay nalalapatan ng katotohanan. O kaya ikaw ay, mga kapatid, ikaw ay founded ng truth. Kasi nga, ang kabaliktaran ng truth, lie. So lahat ng wala sa katotohanan, kasinungalingan. Babagsak kinalaunan yan, kapatid. Apply much needed truth. Mas kailangan natin yung katotohanan na ito. Hindi pwedeng wala ang katotohanan pagdating sa usapin ng pagmamahalan. Hindi pwedeng wala ang katotohanan pagdating sa usapin ng pagmamahalan. First, mga kapatid, it is mandatory. Let us not love in word or talk, but in deed and truth. Sinabi sa Easy to Read version, our love must be real. We must show our love by the things we do. It is mandatory. Iwasan ng matamis na salita. At anumang gawa, kung hindi ito ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. So huwag kang umasa at huwag kang maniwala sa anumang salita na hindi batay sa salita ng Diyos. Pag hindi batay sa salita ng Diyos, kahit nang sabihin, nagmamahalan lang naman kami, hindi nga. Dahil lahat ng bagay na wala sa katotohanan, guguho yan balang araw. Kasama tayong guguho niyan. And in fact, pag ayaw ni Lord, walang mananalo kay Lord. Laging panalo ang Panginoon kahit anong pilit natin. So kinakailangan sandigan lagi natin ang katotohanan, sandigan ng pagmamahalan,
ang katotohanan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Remember the three eyes of the Bible. Tandaan natin, may tatlong mata ang Biblia. Hindi, letter I. The three eyes of the Bible. Ano ito? Tatandaan natin lagi. Ang Bible ay inspired, inerrant, saka infallible. Pag sinabing inspired, ibig sabihin God is the ultimate author. So kapag si Lord ang author nito, wala nang gagaling sa Kanya. Ay ba't hindi ito magiging sandigan ko? Pag hindi mo ginawang sandigan to, ibig sabihin mas magaling ka kay Lord. Kaya minsan kapag gusto ko mag-disobey sa salita ng Diyos, how dare me? Ano kung mas magaling ako kay Lord? Hindi nga ako makalikha ng maliit na earth eh. Hindi nga ako, ang tao nga hindi makalikha ng perfect na mata eh. Perfect na ngipin. Hindi rin makalikha ng out of nothing. Ibig sabihin, mas magaling ako kay Lord? Hindi. Because the Bible is inspired. Second, the Bible is inerrant. Ibig sabihin, God used human authors, tama. God used human authors to write exactly what He wanted without error. Kaya nga hindi lahat na nagsasabing sumulat sila ng Bible, sumulat sila ng mga sacred na writings, mga kapatid, ay kay Lord na. Hindi, kapatid. Anything na sinabing sinulat ni ganito, sinulat ni ganyan, wala namang problema. Pero anything na nagko-contradict, mga kapatid, doon sa mga unang nailagay na, ibig sabihin, mga kapatid, hindi yan kay Lord because God will never contradict Himself. The Bible is inspired, the Bible is inerrant, the Bible is infallible. Ibig sabihin ng infallible, kapatid, it is incapable of error and will accomplish exactly what God wants. Kaya nga, mga kapatid, napaka-importante ng katotohanan. Gawing pundasyon ang katotohanan pagdating sa pagmamahalan. Bakit? Masasaktan ka lang pagkasinungalingan. Guguhulang yung buhay mo pag nabubuhay ka sa mundo ng kawalan. Pag masyado ka, kapatid, na, alam mo, lumilipad yung isip mo, pag masyado ka lang nabubuhay sa mundo ng pantasya, maniwala ka, kapatid, lahat ng yan ay parang fairy tale lang na kung saan malungkot ang ending. Proverbs 27:6, you can trust what your friend says even when it hurts. But your enemies want to hurt you even when they act nice. Apply much needed truth. Kaya mandatory sa Bible ang katotohanan. Mandatory magsabi ka ng katotohanan para ma-encourage yung kapwa mo kung yun yung katotohanan. Pero kung ang katotohanan na yon may masasaktan at may mababangga ang kanilang matagal ng paniniwala, sabi ng Bible, you can trust what your friend says. Yung tunay na kaibigan, nagsasabi ng katotohanan. Hindi yung para ma-please mo lang ang isang tao. Kasi may mga manloloko, gagamitin talaga yan. Kaya, but your enemies want to hurt you, even when they act nice. Siyempre, bubulahin kayo. Kaya mandatory, mga kapatid, ang pag-a-apply ng katotohanan pagdating sa pagmamahalan. Kaya, makinig maigi, ingat ka sa iyong nararamdaman. Litin ko, ingat ka sa iyong nararamdaman na wala namang katotohanan. Ingat. Remember that love without truth is sentimentality. It supports and affirms us, but keeps us in denial about our flaws. Masarap makatanggap ng mga ganyan, ng mga magagandang salita. Tama naman, kasi may tama naman na magandang salita. Na hindi ka masasaktan, yung mabibuild ka. Kasi sabi din naman ng Bible, di ba? Encourage one another. Pero it doesn't mean masakit yung sinabi ng isang tao, o kaya nasaktan ka, na-offend ka dun sa truth. Ibig sabihin, hindi ka na mahal. Why? Tandaan mo, your enemies want to hurt you, even when they act nice. Love without truth is sentimentality. It supports and affirms us, but keeps us in denial about our flaws. Hindi na tayo mababago. Kasi ayaw nating ma-rebuke eh. Ayaw natin makorek, ayaw natin masaktan. Pagpipilitan natin yung gusto natin, wala nang mangyayari. Kasi pag wala na ang katotohanan,
mamumuhay ka na sa mundo ng kasinungalingan habang buhay. At ang ending, wasak-wasak, giba-giba yung buhay natin. Balik lang tayo ng isang verse dun sa Book of Proverbs, 27 verse 5. Makikita mo rin yung context eh. Tignan mo sa 27 verse 5. Open rebuke is better than hidden love. Mas maganda, sinabi na sa'yo na ganito, pwede ba ganyan? Kasi ikaw din naman ang mapapahiya niyan eh. Pag tinuloy-tuloy mo yan eh, kung totoong mahal mo yan, sasabihin mo yung katotohanan. Huwag mong bulahin. Pero naman, wag mo naman ikikip yung tama. Ang problema sa tao, puro ka rebuke, di ka naman marunong magsabi ng maganda. Kaya nga sinabi ko nga di ba, may kinikwentuhan ako minsan mga pastor. Sasabihin mo, pag pangit talaga boses. Kaya lang, hindi ko sasabihin na hindi ka bagay lang dyan. Sasabihin ko, hindi ka bagay dyan. Huwag ka magkakakanta na. O ka pwede kang kumanta doon sa congregation. Dahil si Lord nakatingin naman sa puso. Pero kapag ikaw ang maglilid, hindi pwede yun. Pag ikaw kakanta, hindi pwede yun. Kaya lang, magsasabi ka ng negative niya, sabihin mo rin, saan siya positive? Ano ang bagay sa kanya? Iniwan mo lang sa kapatid na nasasaktan. Iniwan mo lang na negative. Wala bang positibong bagay yung taong yon? Ay, hindi kapatid, bagay ka. Galing mong tumugtog ka na lang. Kasi yung tugtog mo, parang ang ganda ng boses. Di ba kapatid, maghanap ka ng bagay na kung saan doon siya nababagay. Open rebuke is better than hidden love. Remember, God never promised us that we would not suffer. Hindi pinangako ng Diyos na hindi tayo mahihirapan. So those words are painful but truthful. Kasi sabi ng ibang tao, hindi kapag ikaw ay Christian, hindi na mangyayari sa ito, hindi na mangyayari ito, hindi ka na masasaktan. So yung sabi noon. Walang pangakong ganun ng Panginoon. Kuha po natin yung mga kapatid. Pero ang ending of course, tagumpay yun. Kasi wala naman nagtagumpay, hindi ka naman nasaktan. Parte ng paglago kasi natin yan. Parte ng lalo natin pagkilala sa Panginoon at parte ng pagtitiwala natin kay Lord. Mahal mo pa rin ba siya? Kahit na nahihirapan ka. Kung malinaw sa'yo na mas maganda ang kapalit nun, balang araw. Kuha po natin mga kapatid, God never promised us that we would not suffer. Those words are painful but truthful. It is mandatory. Itong much needed truth na ito, mandatory siya, mga kapatid. Second, it is a manifestation of true love. Ang truth kasi mga kapatid, manifestation siya ng totoong pagmamahal. Kaya sinabi, put love into action, then it will truly be love. Alam niyo po mga kapatid, listen to this very carefully. Alam niyo po, we live in a world that wants love without truth. Ulitin ko, we live in a world that wants love without truth. Nabubuhay tayo sa mundong ito mga kapatid na gusto nila ng pagmamahal pero walang katotohanan. Nagmamahalan lang naman kami, nagmamahalan lang kami. Tapos magpo-post sa social media, mag-aaway-away, aawayin yung mga nagsasabi ng totoo. Anong klase pagmamahal yan? Hindi nagmamahalan lang ng kaman kami. Tapos ang ending, magpapatayan din. Pag wala nang makain, kapag naglolokohan na. At higit sa lahat mga kapatid, hindi naman sinabi yan ng Panginoon. Yung bagay na yan. Mahalin mo yung gustong ng Panginoon na dapat mahalin mo sa tamang kapamaraanan. Because, kapatid, ang katotohanan ay manifestation ng totoong pagmamahal. Bakit mga kapatid? Marami ang gusto ang love, pero ayaw ang truth. Ulitin ko, marami ang gusto ang love, pero ayaw ng truth. Because love without truth is a lie. It is not real love. Kasi mga kapatid, laging kaakibat ng tunay na pagmamahal ang katotohanan. 1 Corinthians 13:6, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ang tunay na pagmamahal, pag nasabihan ng katotohanan, masaya yan. Buti nga, hindi sa akin nagsinungaling eh. Naranasan mo na? Yung may nahulog ka dati? Parang nagmahalan kayo. Tapos kinalaunan, nasaktan yung lalaki, tapos ikaw yung pinalit.
Na-in-love ka, nagka-inlaban kayong dalawa. Tapos mamaya dyan, nung nahimasmasan na yung lalaki, o yung isang babae, na galing sa hurt, nung gumaling na siya, na found out niya, na panakiputas ka lang pala. Ang tawag doon, band-aid ka lang. Kaya ingat sa ganun. Yung galing sa sugat, kaya maganda, pagaling ka, kasi baka maging band-aid mo lang yung tao. Mamaya, pag gumaling, pwede din naman totoo. Kaya nga dapat, truth yan. Lahat sundan natin itong pamantayan na to. Kasi mamaya dyan, sabi ko, pag gumaling ka na, natagpuan mo pala, hindi pala siya tunay mo mahal. Pero ito, halimbawa lang, nasabi, pasensya na, hindi talaga ikaw mahal ko. Pasensya na kung nakapanloko ko. Kapatid, umiyak ka lang. Pero pasalamat ka, sinabi niya sa iyo yung totoo. Bakit? Buong buhay mo, mamumuhay kasi sa kasinungalingan. Pasalamat ka na, maaga pa lang. Ginawa niya sa iyo yun. Because maraming tao gusto ang love pero ayaw ng truth. Ayaw ka nga eh. Anong gagawin mo? Love does not delight in evil but rejoices with the truth. Mas masaya ka, kapatid, doon sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Pag sinabi niyang wag, pag sinabi niyang hindi tama yan, dapat masaya ka kasi ang katotohanan, isasalba ka, kapatid, sa kapahamakan. Ulitin ko, ang katotohanan, isasalba ka sa kapahamakan. Kapag walang foundation ng truth and love, tiyak guguho ito. Napaka-dangerous kapag ang foundation ay emotion. Ulitin ko, napaka-dangerous kapag ang foundation ng ginagawa natin, inilapat mo sa sinasabi mong pagmamahal, yung emotion lang. Bakit? It is deceiving. Paiba-iba. Bukas iba na yan. Bukas iba na naman yan. Kasi emotion lang. Maganda yung nararamdaman mo, lapatan mo ng katotohanan. Kaya sinabi ng King James Version, verse 18, My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Napansin mo, mga kapatid? More important than grammar in this passage is the surprising contrast between tongue and truth. Napaka-importante kasi na yung sinasabi natin ay totoo. Dr. Warren Wiersbe once said, truth without love is brutality. And love without truth is hypocrisy. Ulitin ko. Truth without love is brutality. Love without truth is hypocrisy. Piruin mo, sabi ng katotohanan, hindi mo nilalapatan ng pagmamahal. Masyadong brutal. Hindi ramdam eh. Iba yung kinorek ka, pero ramdam mo, kasi mahal niya ako eh. Alam mo kasi, totoo yun. Marami ng patunay na kapag siya ay nagsabi sa'yo, ibig sabihin, kahit na minsan masakit, alam mong totoo yung sinasabi niya dahil mahal ka niya. But truth without love is brutality. Ang love naman, na walang katotohanan, hypocrisy. Pambobola lang yun. Panloloko lang yun. Remember, brothers and sisters, don't accept anything as love without truth. Ulitin ko. Don't accept anything as love without truth. Because love and truth have always been real best friends. Huwag ka agad tanggap ng tanggap, kapatid, kasi baka matanso ka. Siguraduhin mo muna na tunay na ginto yan. Paano? Sinabi na natin, tignan mo muna yung ginagawa niya. Tignan mo muna yung pamumuhay sang-ayon sa salita ng Diyos. Nakuha po natin yun, mga kapatid, para nang sa gayon, huwag kang matanso. Huwag kang maloko. So how to truly love someone? 3 bagay, kapatid. Number 1, avoid mere talks. First, because love is cheap. And because love can cheat. Or talk can cheat. Again, avoid mere talks because talk is cheap and talk can cheat. Pangalawa, add more actions. First, real love must be seen. Second, real love makes sacrifices. Number 3, apply much needed truth. Tandaan natin, kapag parang ayaw mong i-apply yung katotohanan, remember that it is mandatory. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagmamahal, lapatan mo ng katotohanan. Paalala, kapatid, you are not the truth. Sabi, we are the truth. I am the truth. Ha? Diyos ka ba?
Sabi ni Lord, I am the way, I am the truth, I am the life. Tapos, ikaw yung truth? Ikaw ba'y napako sa krus? Ikaw ba'y naligtas ng buong sanlibutan? Kung hindi, hindi ikaw ang truth. Kasi sinabi ni Lord, I am the way, I am the truth, I am the life. Second, it is manifestation of true love. Ang katotohanan ay manifestation ng totoong pagmamahal. Someone said, love without action is meaningless, and action without love is irrelevant. Napansin niyo po yung balance na yon. Love without action is meaningless. Kaya sinasabi natin, I love you, nasusundan siya ng action eh. Yung sinabi mong, I love you, Lord, nagpipray ka, nakausap mo siya, babasa ka ng kanyang salita, naglilingkod ka sa kanya, kasi sinabi mong mahal mo siya eh. And remember naman, ang action naman na walang pagmamahal, irrelevant. Magandang paalala rin sa atin ito, na baka nagtatrabaho ka na lang, makinig maigi dito kapatid, baka nagtatrabaho ka na lang, pero hindi mo na talaga sila mahal. Baka nagpapagod ka na lang, pero wala nang pagmamahal. Akala ko ba nung pumunta ka sa ibang bansa, kasi mahal mo yung asawa mo saka yung anak mo? Bakit kinalaunan? Wala na sila sa eksena ng buhay mo. Handa mo kapatid, pag nagtatrabaho ka lang na hindi mo nilalagyan ng tunay na pagmamahal, it is irrelevant. Love without action is meaningless. And action without love is irrelevant. Apply natin itong lahat. Ito maganda. Minsan, in-apply mo na itong lahat ng ito, pero parang feeling mo guilty ka pa rin. May mga taong ganyan, no? Hindi maka-move on. Lagi naman ng tingin nila sa sarili nila. Lagi silang masama. Sumablay ng konti, parang hindi na sila tunay na Christian. Parang ganon. Alam mo kapatid, ang maganda dito, context again. Tinignan natin kanina pa atras, abante naman tayo. 19 hanggang 20. 1 John chapter 3 verses 19 hanggang 20. Dito ako mag-i-end. Tingnan niyo po. There is a sure way for us to know that we belong to the truth. Yun. There is a sure way for us to know that we belong to the truth. Even though our inner thoughts may condemn us, with storms of guilt and constant reminders of our failures, we can know in our hearts that in His presence, God Himself is greater than any accusation. He knows all things. Sa ibang translation, sa mga dynamic translations, mga kapatid, at literal translation, sinasabi doon that God is greater than our hearts. Kasi pwede naman, in-apply mo na yung katotohanan, in-apply mo itong mga bagay na ito, nag-action ka naman, pero alam mo yon, may mga accusations, may mga guilt pa rin sa'yo, hindi ka tuloy makalaya. Lagi mong tatandaan, sinasabi dito sa text, laging higher authority si Lord more than your heart. Mas pakinggan mo, kapatid, si Lord kaysa bulong at sigaw ng puso mo. Mas pakinggan mo ang Panginoon. Remember that our feelings are not the final authority. Hindi ang feelings natin ang last word. Pag sinabi ni Lord na niya, kahit hindi sabihin ng iba, mahal ka pa rin ng Panginoon. We are who God says we are, no matter how we feel. Bottom line, don't be too hard on yourself. Huwag kang masyadong hard sa sarili mo. Na naglilingkod naman ako, ginagawa ko na ito, tapos nandun pa rin yung guilt mo, kapatid. Huwag mo ka masyadong hard sa sarili mo. Sinabi ng Panginoon, God is greater than our hearts. God is greater than our hearts. Dumating na yung panahon na ginawa mo to, naglilingkod ka sa Panginoon, nagpapatuloy ka naman sa Panginoon, tapos sasabihin mo, failure pa rin ako. Kapatid, iwas-iwasan yung puro drama sa buhay. Na akong silbi. Minsan di na rin nakakaaway. Yung ini-encourage mo na, sinabi na ng Panginoon na ganyan, pero gusto pa rin niya ibagsak yung sarili niya. Remember that God is greater than our hearts. God is greater. Doon sa mga bagay na isinablay natin, mga kapatid, o sinasabi sa'yo ng sarili mo, don't be too hard on yourself.
Magpatuloy ka, kapatid. Alam mo, may kanta lagi akong isa sa mga nasa playlist ko. If I'm not mistaken, ganun yung linya niya. It's alright, I'm okay. I think God can explain. Alam kang i-handle ni Lord. Kayang dalhin yan ng Panginoon kahit hindi mo na kayang dalhin. Kaya ng ating Panginoon. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Ano yung mga guilt na dala-dala mo pa rin ngayon? Nung kahit na Christian ka na, sumusunod ka na sa Panginoon, hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. Kaya minsan kahit na tama ang ginagawa mo, feeling mo, wala ka pa rin kwenta. At na tinanggap mo na si Lord, sisilbos ka sa Panginoon, naayos mo naman. Kaya lang feeling mo, sablay ka lagi. Pati, huwag mong gawing katotohanan ng feelings. Kundi ilagay mo yung katotohanan dyan sa feelings mo. Para hindi ka laging tinataya. Wala namang nagmamahal sa akin, yan na naman eh. Tama, may mga taong hindi nagmamahal sa'yo. Pero maraming tao na tunay na nagmamahal sa'yo at concern sa'yo. Lagay mo sa feelings mo yung katotohanan. Ilagay mo si Lord. Because Jesus said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ngayong oras na ito, kapatid, tanggalin mo lahat ng kasinungalingan at palitan ito ng katotohanan. Lahat ng kasinungalingan na ipinamuhay mo na nagpabagsak sa pagkatao mo, kapatid. Sinira, kapatid, yung buong buhay mo at emosyon mo na pinaniwalaan mo, ganyan ka na. Sa gayon, hindi ka pa makapamuhay, makapagmahal ng tama. Dahil akala mo wala ka pa rin kwenta. God is greater than our hearts. Lagay mo siya, kapatid, sa puso mo. Hayaan mo ang katotohanan niya ang maghari sa puso mo. So if you want Jesus right now to be your truth, to be your way, to be your life, ask Him right now. If we confess with our mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Yet to those who receive Him, yet to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. John 1:12. If you want Jesus today na maghari, maging katotohanan, at magpalaya sa iyo mula sa kasinungalingan. Mula, kapatid, sa lahat ng itinanim sa iyo na sinasabi, wala kang silbi, wala kang kwenta, kasi kapatid, di ka pwedeng mamuhay ng patuloy ng ganyan. Tad ka pa rin ng pag-aalinlangan. Sino ngayon gusto mo maging buo muli ang puso mo? Sa mga nagkawasak-wasak ang pananampalataya, nagkawasak-wasak ang kanilang puso at kanilang buhay, si Jesus lamang, kapatid, ang solusyon dito. Make Him the Lord of your life. Accept Him. Believe Him. Sabi ni Lord, if you're this person right now, mananalangin tayo. But make it your personal prayer, and I believe your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Heal me. Heal, Save me. save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ngayong oras na ito, the Lord already touched your heart. He's saving you from that lie. He's mending broken hearts right now. May mga binubuong puso ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Father, in the name of Jesus, I speak, God, for healing. Lord, i-mend mo po, Panginoon, ang nagkawasak-wasak na puso na ito. Kilala mo po siya, Panginoon. Alam mo po yung kanyang pinagdaanan. Lord, I pray, God, bigyan mo po ng kapayapaan ang bawat isa nang sa gayon muli siya makamove on. Muli siya makapagpatuloy. And always remind us, Panginoon, that you are greater than our hearts. You are the highest authority over our emotions, Lord. Na kung minsan, Lord, yun ang
Sinasabi sa amin ng demonyo ng kaaway na wala kaming silbi, Panginoon, na kahit na ginagawa naman kaming tama. Sa akin mo po, Panginoon, lahat ng kasinungalingan ng yan. Bigyan mo po ang lakas ng bawat isa na makapamuhay sang-ayon, Lord, sa katotohanan mo at hindi sang-ayon sa sinasabi lamang ng iba at ng puso namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, hilingin mo ang Panginoon na pagalingin ka. Yung pusong yan, yung katawan na yan, yung isip na yan, yung buhay na yan. Declare mo yung pagmamahal mo kay Lord ngayong oras na ito. Siya ang bubuo sa buhay mo, wala nang iba, kapatid. Siya ang bubuo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. I will give you 1 minute right now. Ikaw at ang Panginoon. Let Him move. Let Him heal you right now. Let Him restore you right now. Let Him give you freedom right now. May pinapalaya ang Panginoon. Let the love of God free you from that doubt, from that destruction. Come on, just worship God right now. The love of God is greater than your heart, greater than any voice that is lingering in your mind. Crush that chatter right now na nagsasabing wala nagmamahal sa'yo, na wala kang kwenta, wala kang silbi, lagi ka na lang basa, lagi ka na lang mali, wala kang kwenta. Crush that voices. Lord, anything na naglilinger sa aming puso't isipan ngayon na wala sa iyong katotohanan ay aming winawasak sa pangalan ng Panginoong Hesus. Palayain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Palayain niyo po sa kasinungalingan ng kalaban. Paghilumin mo po ang mga sugat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Oh, hallelujah! Declare it right now. Oh, Lord. Oh, Jesus. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Jesus. Come on, tell it to the Lord right now. Declare it. Stronger than 1,000 seas. Yes, Lord. Your love constant through the seasons, closer than Come on, once again, declare it. I'll breathe your love. Hayaan mong mapuno ka ng katotohanan ng pagmamahal ni Lord. Higher than the heavens, Sumablay man ang iba dahil di sila perfecto, kapatid. Sapat na maging pundasyon ng pagmamahal ng ating Panginoon. Pag malinaw na sa'yo na mahal ka ni Lord, tapos na ang kwento, kapatid. Makakapagpatuloy ka, makakabalik ka. Oh, Lord. For the last time, come on. Oh, Lord. Yes, oh God. Higher than the heavens, stronger than the soundless seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Salamat na lang, Panginoon. Dahil minsan nadadaya kami ng aming emosyon, Panginoon. Buti na lang, Panginoon, may katotohanan. At ang katotohanan na yon, walang iba kundi Ikaw, Panginoon. Kaya minsan di kami makamove on, Lord. Ang dami naman na naming ginawa, Panginoon. Musunod naman kami, Panginoon, but still, Lord, yung guilt, yung shame, binabalik-balikan kami, minumulto kami ng mga bagay na yan, Panginoon. Na minsan, Lord, pinangungunahan ka pa, Panginoon, na sinasabi, wala kaming kwenta, wala kaming silbi.
Sablay lagi kami, Panginoon. But today, God, ina-affirm namin, Panginoon, that your love is greater than our hearts, Lord. Salamat po, Panginoon. At simula ngayong araw na ito, mas kaya namin magmahal ng tama, Panginoon. Magpapatuloy kami sa mga sinabi mo, Panginoon. At ano man ang mangyari, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ikaw pa rin ang mamamayagpag more than sa mga isinablay namin sa buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ngayong oras na ito, kapatid, tanggapin mo ang mga pagpapalang ito. Tanggapin mo ang katotohanan na ito ngayong oras na ito, kapatid. Selyuhan natin lahat ng ating napakinggan ngayong araw na ito. Huwag mong hahayaan na maghari ang sumpa, maghari ang anuman, at hayaan mo, kapatid, na ang pangako ng Panginoon ang patuloy na maghari sa'yo. Tandaan mo, ikaw ay pinagpala at hindi sumpa. You are the asset and not a liability. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time we declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and amen. God bless you all. See you next Sunday. Jesus loves you.